Ayan yung bus, oh, papuntang downtown yan. Yan. Alam niyo ba, guys, ang kagandahan dito sa sa London ay maraming bus. Kahit dun papunta dun ay galing sa amin, marami ng bus na pwede masakyan. Iba-ibang number. Yan, galing yan sa Mason Bilog. Papunta na yan ng ng downtown. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, meron lang akong i-share sa inyo na good news. Okay, itong good news na to guys ay para po sa mga tulad kong caregiver. Okay, ang good news ay ang RCC po nag-announce na ang kailangan na lang po ng experience ay 6 months! Wow! 6 months! Dating 12 months guys, ngayon ay binabaan na po ng IRCC para ho makapag-apply tayo ng permanent residence dito sa Canada. Di ba ang gandang balita yan? Kasi nga 6 months na lang na hindi na nating kailangan na mag-work o mag-wait ng 12 months para tayo ay maging eligible na makapag-apply ng permanent residence. Yung in-announce ng IRCC, ito po yung mga nakapag-apply na po sa dating program na nag-close noong June 17, 2024. Sila po ay pasok dito mula noong November 2022 hanggang June 17, 2024 bago nag-close yung program ng HCCP at HSW. Okay, sila po ay pwede na mag-apply ng permanent residence kung sila ay meron na po experience na 6 months. Hindi na nila kailangan na maghintay ng 12 months para makapag-apply ng permanent residence. Ang gagawin lang nila ay magwe-web form sila sa IRCC na sila ay kompleto na sa 6 months. Siyempre, kailangan po yan ay patunayan nyo sa IRCC na kayo talaga ay naka-gain na ng experience ng 6 months. Siyempre, kailangan nyo ng reference letter galing sa employer nyo. Or kung hindi na po kayo nag-work ngayon sa employer nyo, pwede po kayong mag-request ng record of employment. Pero kung the same employer kayo mula nung dumating kayo dito sa Canada, hanggang present ay hindi nyo na po kailangan ng record of employment. Mag-request na lang kayo sa employer nyo ng reference letter. Siyempre, kailangan nyo din po mag-provide ng T4. Yan yung T4 na nare-receive natin every end of the year para ho makapag-file tayo ng income tax natin dito sa Canada. Kung wala naman po kayong T4, ay pwede po gamitin nyo yung bank statement nyo na makikita doon na pumapasok yung salary nyo na galing po sa employer nyo. Kailangan ho talaga meron kayong katibayan na naka 6 months experience na kayo as nanny or caregiver dito sa Canada. So, napakagandang balita yan guys. Kasi ako, natutuwa din po ako at hindi na rin po ako kailangan maghintay ng 12 months experience para ho makapag-apply ako ng permanent residence. So, napakaganda pong balita yan para sa mga caregiver na naghihintay para maging permanent residence dito sa Canada. Ngayon, wala pa namang ina-announce na full guidelines ng IRCC itong bagong pilot program na bubuksan nila by fall season or early 2025. So, antayin natin na i-announce ng IRCC yung guidelines at kung sino-sino po yung mga eligible na pwede mag-apply dito sa 6 months experience na in-announce po nila kamakailan lang. Sa mga tulad ko na ako kasi ay direct permanent resident, so yun po ay wala pang in-announce. Pero yung in-announce po ng IRCC, ito po yung nakapasok na po yung application nila at nag-gain na lang po sila ng experience. Ito yung mga gaining experience na kailangan nila na makapag 12-month experience para ho talaga maging permanent residence na sila dito sa Canada. Sila kasi yung pre-PR na. So, ibig sabihin na na sila, na-assess na. Ang kailangan na lang nila ay maka 12 months experience para talaga maging permanent residence na sila dito sa Canada. So, magandang balita yan. So, mga kapwa ko caregivers dyan, may mga experience na mula nung November 2022 up to now, bago nag-close yung HCCP program at HSW, ay kaya po ay pwede na po mag-submit sa IRCC through web form ng inyong proof of experience para ho kayo ay maging permanent residence na dito sa Canada. Pero ang balita ko ay lahat po ng caregiver, current, or mga gaining experience ay eligible po
dito sa 6 months experience. So, malapit na din po ako makapag-apply ng permanent resident. So, ngayon, inaantay ko lang po yung guidelines para sa mga direct permanent residents tulad ko, kung ilan ang kakailanganin na band score para sa language exam. Kasi yung in-announce nung IRCC dati na yung mga bagong caregivers na papunta dito sa Canada, upon arrival ay automatic permanent residents na sila. Tapos, binabaan din po nila yung language exam ay naging band 4 score na lang po. So, napakagandang balita po yan sa mga bago napaparating ng mga caregivers dito kasi nga pagdating nila dito sa Canada ay permanent residents agad sila. So, yan pa lang po yung mga announcement ng IRCC sa 6 months experience. Dating 12 months, yan po yung bago in-announce sila at saka yung mga paparating ng mga caregivers upon arrival ay PR na sila. Ngayon, ang iniintay na lang po namin kung ilang ang kakailanganin namin sa English exam like IELTS or CELPIP, kung ilan po ang i-announce ng IRCC. Pero, nung in-interview po kasi yung IRCC ng ABS-CBN, ay sabi yung in-announce nila na band 4 na lang para sa mga outside caregivers o outside Canada, ay hindi daw po kasali yung mga inside Canada. So, magantayin-tayin lang natin, magantayin-tayin lang tayo kung tayo po ay bababaan din po yung language exam natin or i-exempt na lang po. Gusto ko yun na hindi na mag-IELTS. Or kaya, accept nila yung mga na-expired na mga IELTS. Tulad ko, meron po akong IELTS. Kaka-expired lang nung January 2024. So, sana nga magkaroon ng magandang announcement yung IRCC sa mga inside Canada na talagang babaan nila yung language exam. Kasi ang dami na talaga dito guys na mga nagtatrabaho ng mga caregivers na hindi makapag-apply ng permanent residence kasi nga nahihirapan po sila sa language exam. Paulit-ulit sila nag-take ng exam hanggang bagsak pa rin at laging bagsak. Kasi yung sa caregivers po ay band 4 dapat. Yung sa akin naman ay nagkaroon naman ako ng score na 5.5 overall. At sa ano lang po ako pumalpak sa reading. The rest ay okay po ako. Mataas po yung nakuha ko na score sa IELTS. Ngayon, kung bababaan ng IRCC, di mas maganda kasi yung score ko sa IELTS na kaka-expired lang ay pasok na pasok po sa requirement nila kung ang inside Canada po ay kasama dun sa band score 4 or mas bababaan pa nila kasi nandito na rin po talaga sa Canada. So, ano naman po sila, may mga experience na rin kung paano makipag-communicate sa mga employer. So, sana nga maghintay-hintay tayo guys na meron pang pagbabago na i-announce ang IRCC tulad sa amin na naghihintay po para sa mga direct permanent residence application. So kami ay waiting po. Sana po ay magkaroon po ng magandang balita ang IRCC para sa amin. So ako po ay looking forward na makapag-apply na rin ng permanent residence dito sa Canada. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung bago announcement ng IRCC na binabaan nila yung working experience from 12 months, ngayon ay 6 months na lang para ho makapag-apply ng permanent residence, lalo na po sa mga gaining experience na lang, nakapag-apply na po sa IRCC. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung magandang balita na in-announce ng IRCC para po sa mga caregivers outside and inside Canada for the gaining experience category. Sila po yung mga nakapag-apply na mula noong November 2022 hanggang sa mag-end po yung pilot noong June 17, 2024. So good luck po sa mga caregivers na makarating po ng Canada. Malapit na po at maganda na po kasi binababaan na po ng IRCC yung experience sa kanyang mga requirements na kailangan nating i-provide para ho tayo maging permanent residence dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, click naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang po. Thank you for watching. Bye! God bless us all.